Breaking na breaking news po ang kinakatakutan at talagang kinakanginigan ng mga kalaban gaya ng mga bendalo. Senador Marcoleta, talagang napakahenyo. Sobrang matalino ito mga kababayan. Talagang itataya ang buhay para makalaya ang bansang Pilipinas. Makalaya ang mga Pilipino sa pang-aapi ng mga buhaya. Nako po mga kababayan, nakakakilabot na pasabog ni Senador Marcoleta. Nako po, itong si Villanueva mga kababayan, pain lang pala ito. Tinetesting mga kababayan kung ano ang gagawing naratibo ng kalaban. Itong hakbang ng kalaban, na-checkmate ni Marcoleta. Ano ba ang dahilan? Bakit si Villanueva ay napunta kina Iskul Bukol, one bull to bull, at kinatuplok na bobo, mga kababayan? Ito ba ang pasabog ng Net25? Talagang pinagpawisan ang mga tangang senador dito. Itong grupo ni Bendalo na filingerong BRC. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan, hawak po ni Marcoleta at SP Cayetano itong bagong testigo na Fearless 14 Marines na may daladalang ebidensya na kinakatakutan nila Erwin Tuplok, nila Tito Soto at Juan Bultubol. Nako mga kababayan, magugulat po kayo. Ito na ang pasabog ni Marcoleta. Pakinggan po natin mga kababayan kasi tapusin nyo ito mga kababayan ha. At ipaalala ko sa inyo, i-like, i-share ang bidyong ito hanggang kumalat. Kasi dapat nyong malaman ang mga magagandang balita na talagang kakapulutan nyo ng mga bagong-bagong balita. Hindi gaya sa mga mainstream media na talagang nasampal ng maleta. Dito po sa programa ng Net25 ay bubulaga ang katotohanan. Talagang magugulat ang mga kawatan dito. Eto na po mga kababayan, Senador Marcoleta. Pakinggan po natin. Naglabas na ng statement si Senador Joel Villanueva. Alam mong kanyang sabi? Pag nagpatawag, ito yung kondisyon dyan. Ito nauna to, linggo ata to kahapon. Lumabas na ba yan? Oo, linggo ata ito eh. Wala akong masabi. Pag nagpatawag ng special session, dadalo siya. Di ba parang nito, pagka dumalo ka, magkakaroon nga naman ng pagkakataon na mabuo yung quorum. Quorum, yes. Ayan mga kababayan, si Joel Villanueva na isang pastor. Di ba sabi ni Marcoleta noon, pag ikaw ay ginaya mo si Judas Iscariote, tumalikod ka dito sa Brave 13 na senador. Dahil ito talaga yung lehitimong majority ng Senado. Ito ang may hawak ng legitimate na mga committee. Nandito si SP Cayetano, ang tunay na Senate President. Hindi gaya kay Gatchalian, ito ay Bendalo. Hawak po ng Malacanang ito mga kababayan. Sila ay mga puppet lang. So dito, pag si Senador Villanueva ay dumalo sa special session na ayon po sa Malacanang, si BBM ay meron ng itinakdang araw para magkaroon ng special session. Nako po, si Villanueva nagkusang loob na kung meron daw special session, pupunta raw ito at kanyang panunumpaan ang sinumpaan niyang trabaho sa gobyerno para daw ito sa bayan. Nako mga kababayan, dito sumabog si Marcoleta. Ito pala ay pain lang pala si Joel Villanueva dito. May plano si Senador Marcoleta dito na hindi alam ng mga tangang senador na one bull, na mga bobo, na mga bendalo. Ito po ang pasabog mga kababayan ko. Magugulat kayo. At magbotohan.
Ah. Ang tanong, Ng leadership, ganun ba? nung sabihin nito ni Senador Joel Villanueva, Oo. kasi ito nauna anong sumunod na pangyayari? Oo. May sumunod na pangyayari nung sinabi niya ito. Sabi, Nung ini-announce niya. dadalo pala. Oo. Dadalo pala. Kumanta pa rin, Pagkakataon na. dadalo ka rin upang tayo'y magkapiling. Pwede ba i-play yan? Pwede? May hudas pa naghihintay. Hindi, wala ko na. Hindi, tanong ako kung nakita ko kasi rito, may... Okay na yan? Pwede na yan? Pwede. O sige, pakinggan nga natin. Oh. Kasi pagkatapos niyan, may isang pangyayaring naganap. Pero ako naman, Icol, Hindi, sinasabi na... Hindi ka masasabing kumbaga, kung paninindigan nila, hindi naman siguro paghuhudas yan. Ano? Masama lang tawagin mga ganun eh. Pero, Ay, Ito mga kababayan, nagkatotoo talaga ang mga pangitain ni Senador Marcoleta. Talagang isa kang Judas Iscariote, gaya ni Chis Escudero, na magiging anong tawag dito, yung magiging pangunahing husgado sa impeachment ni Sara. Nako mga kababayan, dito naghuda si Joel Villanueva, papakita sa screen. I-check natin kung ipapakita nila mga kababayan ko. tama ka masakit naman. ka sa tenga. Pero, Pero kasi sa kahit sa barkada dyan, magkakagrupo, Oo. tapos bigla kang tumaliwas doon sa Oo. paninindigan ninyo. Hindi, yun ang tawag Ganun dyan. talaga ang tawag, no? Masakit sa tenga. Ay, sige, ano nga ba sinabi ni Senador Villanueva para maintindihan natin? Aber, pakinggan natin. Pero ang mas importante dito, Yung kasunod. ay yung sumunod na pangyayari. Oh, Kasi ito. kung ano man ang sabihin niya, walang bearing yan di ba? Oo. Sige nga, pakinggan natin. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Ayun! We will be there. Ibig bang sabihin nito, Senador Villanueva, safe ka na? Pero teka lang ako, qualify lang natin Gaya nung Chis Escudero, hanggang ngayon walang malinaw na pahayag kay Chis Escudero na siya'y lumilipat Wala. sa Gatchalian Ay, Black. kasi wala na naman din Yun din naman, yun ang dito kay Joel Villanueva, liwanagin din natin. Wala rin. Ang Hindi rin konteksto, hindi lilipat. sinasabing lilipat din siya. Magkakaalaman lang, Jen. Yan. Dito sa sumunod na pangyayari. Ang mangyayari lang kapag naging 13, may quorum. Oo. Pero yung quorum na yon, hindi ibig sabihin na isang buhos kayo sa isang bagay na kagustuhan ninyo. Diba? Kung nagbotohan Ayun na nga, yun ang Nagtatlo punto. sila. Eto Oo. na. Oho. Anong sabi uli ni Senador Villanueva? I will be there. Kinanta ni ni Michael Jackson. Kapag ka daw, Oho. may ipatatawag na special session ang Pangulo, I will be there. At yun na nga, ang nangyari. Nung marinig ito, Ganon. alam ko dyan, natatawa kasi parang halatang halata naman. Nang marinig ito, Nino. Nang marinig ito, Nino yan, sino nakarinig? hindi ko alam kung sino nakarinig. Kasi ang ganda ng scoring niya, talagang talagang may production Production. Yes. At nang yan nga po ay mangyari, Oh. parang hudyat no, na pag ito nangyari, gagawin natin ito. Okay. Ang nangyari po, eto na nga. Anong sabi ni Senador Villanueva? Kapag kami session, may patatawag ang Pangulo, I will be there. Ayun na nga. You will be there. Yes. Eto na. Nagpatawag na po ang Pangulong Bongbong Marcos ng special session. Yun ang sinasabi ko. Alam mo kung kailan? Kailan yan? June 17. Wednesday! Oo. Wednesday! Ayun na nga. Oho. At ano naman ang pag-uusapan nila? Anong ka-special na pag-uusapan? Ang mga nandito daw, dapat yung mga nabinbing panukala, gaya ng social protection, edukasyon, kalusugan, Oho. at iba bang tulong, ay maipasa, lalo na sa kalamidad sa Mindanao. Pero di ba sabi ni Senador... Supplemental budget ba yan? Ay, ang sabi ni Senador Marcoleta, hindi naman kayo may emergency yan. Ayun na Di ba nga. kasi may mga budget naman na.
Ang special session dapat talaga urgent at meron talagang pangailangan na daglian. Ang binabanggit na narinig ko kayo na kay Erwin Tulfo, Senator Erwin, yung meron daw 2 general na dapat ay ma-confirm. Ma-confirm. Oo, meron din daw mga nakabinbin na galing sa Kamara na mukhang last reading na rin daw sa Senate. Dapat maalaman natin ito, Jen, kung talagang ito ang pakay, di walang magiging butuhan dapat. Diba? Wala. Kung ano lang dapat, yung legislative works lang nila. Kasi Ayan mga kababayan, gusto pa nga ni Erwin Tulfo mga kababayan, unahin niya na imbestigahan yung lindol. Dahil bakit nagiba daw yung mga yung mga building, mga gusali ng mga estudyante, yung mga project na tinangay ng pagyanig ng lupa. Ito raw ang kanyang pangunahing iimbestigahan. Mas aatupagin daw ito kaysa sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee na siya yung pangunahing nasasangkot, mga kababayan ko. Kaya kinakatakutan nila ngayon itong pagpasok po ng panibagong mga matatapang na sundalo. Kaya itong si Erwin Tuplok, mga kababayan, nang hina. Talagang nawalan ng bayag, mga kababayan. Di ba nung nakaraan, hinamon si Senador Marcoleta na bibit-bitin, babayagan. Talagang kwekwelyuhan. Aba, nung naka-naka, mga kababayan, akala mo basang sisiw na sinapak ng nanay . Di ba? Akala mo binugbog na pusa na kinalmot ng nanay na sobrang tapang. So ngayon, mga kababayan, itong si Erwin Tuplok, talagang giniba ni Marcoleta dito. Nakita nyo naman ang mga bendalong ito, mga kababayan, tapang-tapangan talaga. Magaling pa sila sa Korte Suprema. O ngayon, mga kababayan, lumindol. Sasabihin nila, nako, imbestigahan natin ang paglindol doon. Baka may anomalyang nangyari, mga bugok tanga. Unahin nyo itong tinatawag na Blue Ribbon Committee. Tinatakpan-takpan nyo na naman. Dahil nga, una kayo sa listahan sa mga binanggit na mga sundalo. Kaya dito sa bitbit ni Marcoleta ng mga bagong ebidensya, itong 14 na sundalo, talagang may pasabog na matindi. Kaya takot na itong si Tito Soto, Juan Boltobol at mga tuplok. Mga kababayan, si Win Gatchalian na umaaray na dito. So ito naman si Villanueva, mga kababayan, dahil hindi nanindigan, binansagan na ang ikalawang Judas, gaya ni Chis Escudero na nag-tridor sa kasamahan. So ngayon, may banat na si Marcoleta ngayon, mga kababayan ko. Ituloy pa natin. Nangyari dyan ay nag-session, forum, tapos bigla kayo nagbutuhan at pinalitan nyo ang Senate President, pinalitan nyo ang lahat ng mga chairmanship, pinalitan nyo ang kung sino-sino. Ibig sabihin, iba yung agenda ninyo. Hindi yung... Teka lang, doon kalimbawang nagkabutuhan. Tanong natin, Senate President, 13 lang sila. Paano kung halimbawang... Kasi sabi ni Chis at saka Senador Joel, hindi naman sila lilipat sa Gatchalian Group. So, 11 halimbawa ang bumoto ng pabor kay Win Gatchalian at hindi naman bumoto ng pabor Chis Escudero at saka Chis Escudero at saka Joel Villanueva. Magkakaroon ba ng Senate President na bago? Magtatalo-talo sila dun. Pero wait muna, ha? Diba? Ayun mga kababayan, nasaan ba itong pahayag ni Joel Villanueva? Ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo itong si Joel Villanueva. Ano ba yung saktong sinasabi niya na pag nagkaroon ng session, talagang tutuparin niya ang kanyang tungkulin daw. Wow, galing talaga ni Joel Villanueva. Sa tingin mo, wala ka ng kaso? Tingnan natin mga kababayan itong pagyayabang ni Joel Villanueva na talagang tinatawag ngayon na Judas ni Marcoleta. Check natin mga kababayan paano naghudas itong taong ito. Ito. Check natin mga kababayan ko. Hanapin natin itong panghudas ni... Ito po. Nasaan na ito?
Check nga natin itong sinabi ni Joel Villanueva. Check natin mga kababayan ko para Hi guys, may nagtanong talagang ang galing Ipinapaano magsalita. pala ni Senator Joel Villanueva Ang galing magsalita ni Villanueva mga kababayan na ang isang batas. wala na mga kababayan, wala itong taong ito, Judas talaga ito. Mga kababayan ko, wala kayong mapapala sa taong ito. Wala kayong mapapala sa taong Judas na ito mga kababayan. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan na hanapin natin ha. Ito po, Joel Villanueva. Ano ba, ito, lilipat na ang Judas na ito. Ito po mga kababayan ko. At mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, tignan nyo mga kababayan na itong taong ito paano naghudas. Paano hinudas sila Marcoleta dito. TikTok, Villanueva. Paano naghudas pa ito? Kaapelido ko pa naman ito, pero kinakahiya ko ito, mga kababayan ko. Kinakahiya kong Villanueva itong taong ito kasi Judas ito eh. Talagang hindi nanindigan gaya po ni Jinggoy mga kababayan. Ito po si Villanueva, paano naghudas ito? At mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado. Kapatid, Ayan mga kababayan, check lang natin yung ito. O, yan na yung hinihintay po natin. Ito. Nagsalita na si Senator Joel Villanueva pagkatapos ng ilang weeks na hindi po natin siya naririnig. Ayan mga kababayan. O, sa live stream ng Jesus is Lord, sinabi ni Senator Joel na tama na muna yung awayan at magbalik na tayo sa trabaho. Sinabi din niya na kapag magpatawag ng special session ang Pangulo, siya ay darating. Ano ibig sabihin? Mukhang siya yung pang-13 na kailangan para makaboto ng panibagong Senate President na hindi si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan mga kababayan, kung ganyan kasi yung labanan mga kababayan ko, itong 13 makakabuo na ang bendalo ng 12+1. Ito po yung nakakalungkot dito. Itong Judas sa si Villanueva hindi matatanggap sa langit. Ginaya si Judas Iscariote. Yan po ang babala ni Senador Marcoleta. Daig mo pa si Judas Iscariote! Dahil sa iyong panguhuda sa Brave 13 na legitimate na mga committee dyan, gaya ni SP Cayetano, itong mga bobo na bendalo, wala tayong mapapakinabangan dito kasi ibebend nila ang batas hanggang sa gusto nila. Naku po mga kababayan ko. Siya yung magbabalik sa kaayusan sa Senado para matigil na yung mga drama, mga Facebook Live, mga Pokemon, lahat ng kaguluhan na yon. Mukhang si Sabi nung alagad ni kilala ko ito mga kababayan, si itong vlogger na ito. Alam natin mga kababayan, matagal ng anti-Duterte ito. Palipat-lipat din ito mga kababayan. Pagka maganda kay Duterte, dun siya manggagatas. Pagka alam niya ng hindi maganda, lilipat siya ngayon. Lumipat na naman sa pagiging anti-Duterte. So sabi, si Joel Villanueva daw ang magbabalik ng kaayusan sa Senado. Aba, ang galing mo naman. Models of Manila. Diba, tumakbo kang senador? Anong napala mo? Cloud chasing lang. Papasikat ka din, akala mo mananalo ka. O tignan mo. Ngayon, sasabihin mo si Joel Villanueva magsasaayos ang Senado. Nako, Judas yan Paano isasaayos ang Senado? Bendalo yan Gaya ni G.C. Escudero na wala ding bendalo din ito Kaya nabibira kayo ni Marcoleta Tuloy natin. Senator Joel ang mag-aayos. Kaya ako din ay nagpapasalamat kung sakali ngang ganun yung mangyayari. Dahil pinili niya yung institusyon at yung integridad ng Senado kesa doon sa kanyang mga dating kasama sa bagong minority bloc ngayon. Pero syempre, ayan mga kababayan, sabi nung vlogger po,
Yung vlogger na ano na to na si Models of Manila. Si Joel Villanueva daw ang magbabalik ng kaayusan. Anong kaayusan? So pupunta kayo sa Bendalo. Nako, ba't kayo sa flood control ang tatahimik kay mga vlogger kayo, ano? Pag sa flood control issue, ang tatahimik nyo, ano? Alam na this, mga kababayan, alam na. Ba't ganito mga vlogger na ito? Kinakampihan nila mga Judas Hestas Barabas. Pati po, tapos, Kasi hindi natin alam kung ano talagang gagawin nung dalawa doon, di ba? Oho. Kasi nung nakaraan, di ba, nagbotohan ng pro tempore, tapos chairmanship. Hindi naman kumikibo si, si Chis Cordero nung time na yun, di ba? Nakatahimik lang siya sa isang sulok, nakaganon lang siya, patingin-tingin lang. Kung ganun din ng, halimbawa, hindi nga rin sila bumoto. Pero pag ganun-ganun lang din sila. Magpo-proclaim sila ngayon doon. Lalong magulo. Kasi may quorum na, magiging legal na yung pagdinig nila. Yun, yung sinasabi Pero ang Senate President yata, kinakailangan mo ng 13 boto talaga eh. Majority of all its members. Sabihin na natin. Oo. Sabihin na natin na hindi rin bumoto yung dalawa. At 11 pa rin ang bumoto. Oo. Pero Jen, nakita naman na natin sa mga nakaraan eh. Bagay. Kung paano nila ipilit yung sasabihin nila hindi naman kayo present eh. Paano namin kayo pabubutuin eh, may quorum kami rito. Yan ang, di ba? So yan mga kababayan ng mga eksena, talagang pag ganun ang nangyari, wala na, Bendalo na mga kababayan. Wala nating aasahan. PBBM nagtawag ng special session. Ito po mga kababayan ko, pakinggan po Marami natin. tayong mga nakapending. Kailangan talagang ikaw magkaroon ng special session. Handa at buo ang suporta ng bagong Senate Majority o ang tinaguriang Gatchalian Bloc sa ipinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Miyerkules, June 17. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, natalakay na nila ito ng kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng mga trabahong kailangang tapusin at aksyonan sa plenaryo. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318 na inilabas ng Malacanang ngayong araw, nanawagan si PBBM ng isang special na sesyon para sa agarang aksyon sa priority legislation na naglalayong palakasin ang panlipunang proteksyon. Nakasaad dito na hindi humihinto ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino, kaya dapat patuloy na tumugon ang pamahalaan dito. Nararapat lang din na manatiling prioridad ng gobyerno ang kapakanan ng bawat mamamayan. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026, kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Ayan mga kababayan, yung mga ganitong mga proklamasyon mga kababayan, budol lang ito eh. Wala naman talagang ginagawa ang gobyerno ngayon. Puro bulsa, bulsa doon, bulsa dito. Sabi ni Marcoleta at SP Cayetano, kahit anong mangyari, walang atrasan. Tuloy-tuloy ang laban. Talagang Cayetano Marcoleta led panel to proceed with Blue Ribbon hearing on alleged flood control is scam. So ngayon mga kababayan, may pasabog dito si Bendalo, Erwin Tuplok. Ito po mga kababayan, napakinggan po natin. Ito, tingnan po natin mga kababayan anong masasabi ni Erwin Tuplok dito. Ngayon ko lang po narinig yan. Hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senador Pia. Gayon din po si Senador Marcoleta. So, ano pa ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? Tinawanan na lang ni Senator Erwin Tulfo ang kumalat na impormasyon sa social media tungkol sa pagkakaroon muli ng Blue Ribbon Committee hearing ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa naturang post na ibinahagi ni dating Congressman Mike Defensor, inaanyayahan pa nito ang publiko na makiisa at suportahan ang pagdinig. Ayon kay Senator Tulfo na siyang itinalagang Blue Ribbon Chairperson ng new Senate Majority, unauthorized o walang pahintulot ang planong pagsasagawa ng hearing sa labas ng Senado. Sa isang opisyal na pahayag ng komite, binigyang diin ng senador na hindi pahihintulutan na ang pangalan at integridad ng institusyon ay mabigyan ng maling interpretasyon o magamit sa mga walang pahintulot na paglalabas ng impormasyon.
O, kita nyo mga kababayan, sinasabi ni Erwin Tuplok na tanga, na bobo, na walang alam sa batas, na bendalo. Hindi raw otorisado ang gagawin na hearing ni Marcoleta at SP Cayetano. Hindi daw nila hahayaan na mababastos at masira ang imahe ng Senado. Mga kababayan, kayo ang tatanungin ko, sino ba ang bumabastos sa imahe ng Senado? Nakita nyo naman nung nakaraan, sinugod po ng mga magugulong barongbado na armado na sila ang nanggulo tapos ibinintang kina Marcoleta at SP Cayetano. So ngayon mga kababayan, lahat po ng mga panlilinlang at panloloko at pangbubudol na mga animal, na mga bendalo, talagang eto na sila. Yung naked grab power na ginawa nila, talagang gagawin nila lahat para pagtakpan ng flood control issue. Dito kina Senador Marcoleta, ang iniimbestigahan yung mga magnanakaw. Dito naman kina, di ba mga kababayan, kina Marcoleta at SP Cayetano, yung kanilang takbo ng Blue Ribbon hearing, ang hinahabol dito, yung mga magnanakaw, yung mga mastermind. Pero dito sa grupo ni Gatchalian Black, Erwin Tuplok Bobo at Tito Soto Bugok, kina Tito Soto Pinglakson Tanga, ang hinahabol nila yung mga witness. Ito ang iniimbestiga nila ng mga bobot, mga animal na mga ito. Nakita niyo naman mga kababayan, di ba? Gumagawa-gawa sila ng kwento, na-hack ang website ng Senado, di ba? Sinarado yung Senado, pinadlock, kinandado. Meron daw clear and present danger na mangyayari. Itong 18 Marines daw ay maghahasik ng kaguluhan. O nakita nyo na mga kababayan kung paano nila siraan ang 18 Marines. Itong katapatan at kabayanihan ng mga sundalong ito. Ganon din ang ginawa nila kay Marcoleta. Kinasuhan nila ng plunder na wala naman talaga. Gumawa lang sila ng paraan para siraan si Marcoleta. So ngayon mga kababayan, karugtong-dugtong lahat. Konektado. O ngayon, Chis Escudero, naghudas. Itong si Villanueva, naghudas. O ano nang nangyari mga kababayan? Yan na nagkahetot-hetot na. Tapos magkakaroon pa ng special session. Nako po mga kababayan ko. Dagdag ng senador, kung matutuloy ito bukas, magiging kagaya lang ito ng nakaraang pagtitipon ng Cayetano Block, kaugnay ng flood control project issue. May tuturing lang umano itong isang ordinaryong press conference at hindi formal na pagdinig o lehitimong legislative inquiry. Ewan ko kung sa mga sinaunang panahon, mayroon po mga Blue Ribbon hearing sa labas sa Senado. So, lumalabas po, parang kayanin po ito dati na sila-sila lang po. Number one, wala pong darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Palaisipan din sa senador ang paghingi ng suporta ni defensor sa publiko. Bakit niyo po kailangan na may support? Anong dahilan? Yun po yung sinasabi natin. Ano pong dahilan para panoorin siya, panoorin yung hearing-hearingan na yan? Ayoko pong tawagin na Blue Ribbon hearing po yan. Pero yun po ba ang dahilan? Kaya humingi siya ng suporta para mapanood siya ng mga tao. Mas gusto ngang panoorin ng taong bayan itong ginagawa nila Marcoleta at SP Cayetano Pero kayo, sinong manonood sa inyo? 'Di ba? Hawak nyo kasi ang kapangyarihan hawak nyo rin itong Senado. Kanino bang Senado yan? Yung Malacanang. Mga buwisit! Yan ang sabi ng mga tao na naniniwala sa katapangan at kabayanihan ng mga sundalo at katapangan ni Marcoleta at SP Cayetano at ang kanyang 10 kasama. Ngayon mga kabayan, naghudas na. Itong 2 hudas na ito. Kaya nako, mga kabayan, bendalo na talaga. Kaya marami nang nagagalit at taong bayan sa nangyayari ngayon. Wala na talagang hustisya na mahahanap at makikita ng taong bayan ginagawa ng mga bendalo. Lahat po gagawa nila mga kababayan para pabagsakin sila Marcoleta, pabagsakin yung sundalong 18 at mayroon pang 14 fearless na hawak na Marcoleta na magbibigay ng bagong ebidensya dito na magtuturo sa mga kawatan at magnanakaw. Anong masasabi niyo mga kababayan?
Isang like, isang share at isang subscribe po mga kababayan. Ipakalat nyo po ito. Nakakagigil na itong ginagawa ng mga bendalo, lalong-lalo na itong tuplok na ito na nung panahon niya na vlogger pa at komentarista, binabanata ng mga buhaya at mga bugok na politiko gaya ni Risa, Kiko at Trillanes na ginagawa niyang pulutan sa kanyang programa. Pero ngayon mga kababayan ay nagsama-sama na. Sama-sama na mga bendalo. O ano pang makikita nyo? Di ba mga kababayan? For transparency, for better democracy, sabi nila mga kababayan, may sumasabog na balita na magkakaroon ng napakalaking rally. Antayin nyo po mga kababayan, pag ito ay naging malinaw na, sama-sama po tayo na dadalo sa ikakasang malakihang rally ng isang very well organized at respetadong reliyon at makapangyarihan na talagang pag ito ay naglunsad ng rally, talagang 100% ito, mga kababayan ko. Ang mga hinirang sa mga huling araw, hindi magpapatalo sa mga bendalo. Mabuhay po mga kababayan. At pag nakita nyo po ako dyan, huwag kayo mahihiya na magpa-picture po sa akin. Salamat po. Batiin nyo po ako mga kababayan pag nakita nyo at nakilala nyo po ako. Mabuhay po.